Meeting nakalampas naman sa invitation. Ito na, nakuha na namin yung packet wifi. Hi, pasakay na kami sa airplane. Dito na kami sa Taiwan. Pagdating dito, nawala pala kaming Taiwan arrival card. Ito na pala yung sikat na signage dito sa Taiwan. Tingnan natin kung mawi-winner. 5,000 NTD lang yung winintro namin. So, makakasakay na kami. 17 degrees. Totoo ba yan? Meron nakalagay na taxi stop. Parang lumampas kami. Hi everyone! Nandito na kami sa airport and si Daddy nakapila na sa travel tax counter para magbayad ng travel tax. Kami ni Gray dito lang sa gilid. Yung travel tax, pwede nyo na siyang bayaran online. Isasabay nyo sa flight ticket nyo o ganon. Pero kasi doon may convenience fee yata. Tapos, regular rate kahit bata. Kasi kapag bata, may reduced travel tax. Discounted sa bata. Hindi siya applicable kapag online ka nagbayad. So, dito kami nagbabayad sa travel tax counter para discounted yung sa bata. Kasi sayang din naman yung discount. Tapos, nag-accept din pala sila ng card. Akala kasi namin cash lang. Nakita namin isang pasahero, nagbayad siya ng card. So, nag-card na lang din kami. Check natin dito sa screen kung saang counter tayo pupunta. Walang tao dun sa baggage drop na counter. Tapos, andito yung mga tao. So, dito na lang di kami pipila. AirAsia pala yung flight namin ngayon. And ngayon na lang kami nakapag AirAsia ulit. Ang huli namin, unat huli ata yun eh. Unat huli. Ayaw nga. Unat huli namin is Boracay 2016 pa. Tapos puro kami Cebu Pacific. Tapos ngayon, nag-AirAsia kami kasi sa kanila may promo nung time na nag-book kami. Ayun na, ititimbang na yung bag namin. Let's see. Ilan? Ilan? 19. Nilagyan din ng tag yung stroller namin, pero hindi naman namin to i-check-in kasi cabin size naman to. Pero kung yung stroller nyo is malaki, okay lang din yon kahit i-check-in, walang extrang bayad yon. Tapos na kami, meron na kaming boarding pass, and diretso na tayo sa immigration. Ayan na yung immigration area, wala naman masyadong tao, and bawal na yung camera dyan, so see you later. Meeting nakalampas naman sa immigration. Aray ko! Ay, sasama pa si Greg. Nakalampas na. Kwento na lang namin mamaya yung immigration experience namin. Hahanapin lang namin kung saan yung gate namin. Dito namin pipick upin yung packet wifi na gagamitin namin sa Taiwan. Paglampas sa immigration ng security check, dito lang banda, makikita nyo agad itong booth ng Rent a Wifi. Etong packet wifi na binook namin is Manila Airport kasi kung mag-book kami ng packet wifi na Taiwan Airport, hindi namin maaabutan yung opening hours ng Klook Boot. Kasi ang dating namin doon sa Taiwan is 1:55 AM at sarado pa yung Klook Boot. So unless maghintay kayo na mag-open yung Klook Boot doon, pwede kayong mag-book nung ibang wifi. Pero since kami, hindi na namin mahintay yung opening hours kasi medyo mahabang oras din medyo parang 4 AM ata. So nag-decide kami na etong packet wifi ang kukunin namin para at least pagdating namin sa Taiwan, may hawak na kaming packet wifi. Papakita nyo lang dito yung QR code or yung Klook booking nyo. Tapos may papa-fill out lang sa inyo na details. And then may security deposit na 1,000. Nalay ko na lang yung link ng packet wifi na to sa description box para ma-check nyo din. Tapos kapag magbubook kayo sa Klook, gamitin nyo ang code na WIDA-TCN Klook para meron kayong discount. Tinuturo na kay Daddy kung paano gamitin yung packet wifi and ite-testing na din ngayon kung gagana. Eto na, nakuha na namin yung packet wifi. May kasama na siyang lalagyanan. Hanap muna tayo ngayon ng makakainan kasi gutom na kami. Ito kami magdi-dinner. Meron silang mga silog meals. Ito yung dinner namin, tabsilog sa akin, tapos kay Gray chicken, kay Daddy hotdog. Basta hati na sila dyan. Let's eat! Kasi gutom na kami, wala kaming merienda, wala kaming snacks. Tapos makain namin lunch pa. Hi.
Tapos na kami mag-dinner, pero eto si Daddy, nagyaya pa mag-potato corner kasi may nadaan na kami potato corner kanina. Papunta na kami doon sa boarding gate namin. Nadaanan namin itong kiddie lounge. Meron ding travelers kiddie lounge dito. Kaso, walang tao. Sarado ata. Wala naman nakalagay kung anong oras yung opening hours nila. Tapos, sa tabi niyan, merong infant feeding station. So, ayan na, nakapag-settle down na kami. Dito na kami mag-iintay. Kasi walang bakante upuan dun sa may gate na malapit sa amin. Pero, malapit lang din naman to. So, kwento natin yung immigration experience. Una na ako? Una ka na. Una na si Daddy kasi nag one at a time ulit kami. Doon kami pumila sa regular lane. Kasi doon kami tinuro. Hindi namin din alam kung saan ba yung priority lane sa mga may bata. Tsaka yun, hindi naman sobrang OA yung pila. May hintay naman. Tapos, nung kami na yung next, una munang lumapit si Daddy dun sa IO. Pero halos magkasunod lang din no? Nagtawag na ulit na next. Tapos magkatabing IO din, magkatabing counter din yung namin, IO. So, ano sa'yo? Sa akin, tinulong lang kung anong work. Tapos sinagot ko, and then... Yung position? Yung position, yung understanding ko. Tapos sumunod yung, kung private ako. Private company. Tapos tayo mahimik na, nanig ko yung stamp. So, inasyon ko rin ako. Tapos maya-maya, binigyan sa akin. Oo nga, ang bilis lang nung sa kanya. Kasi yung sa amin, halos magkasunod lang din kami. Pero pagka dating ko dun sa IO, ang tinanong agad ako, parang hindi ko pa na-ayos yung stroller ni Gray Gray. Tinanong agad ako, anak nyo po, si Gray Gray, yung bata. Sabi ko, opo. Tapos, binigay ko yung yung passport. Tapos sabi niya na, ayun, first time niyo pong aalis. Sabi ko, hindi po. Tapos sabi niya, saan ka nag-work? So sabi ko self-employed kasi wala naman akong pinaka-company kung saan. Tapos hindi siya sumagot agad. Parang nakatingin lang siya sa akin. So sinundan ko ng ng work ko, content creator. Sabi ko, content creator po. Tapos sabi niya lang, parang tumango siya. Sabi niya, okay. Tapos, tinanong niya, parang may mga inaano siya doon sa computer. Tapos tinanong niya kung kaming dalawa lang. Kayong dalawa lang ba? Kaming dalawa lang daw ba ni Gray Gray? Sabi ko, hindi po, kasama ko po yung asawa ko. Tapos tinuro ko si Daddy sa kabila. Tapos tumingin naman din siya kay Daddy. Tapos okay na. Pinatingin na ako dun sa camera. Tapos si Gray Gray din yung pinaano sa camera. Tapos sabi niya, okay. Kinausap pa nga si Gray Gray. Sabi, ang ganda naman ng hair mo. Sabi nung IO. Ayun lang. Tapos natagalan lang kasi nga dalawa kami ni Gray Gray. Dalawa siguro inaano niyang information. Kaya medyo naghintay lang kami doon. Pero wala namang ibang mga tinanong or hininging documents namin. Tapos go na kami. Nakalampas na kami doon sa immigration. And then like before, dun sa Hong Kong trip namin, sa Hong Kong kasi namin, mas marami kaming pin-repair ng mga documents. Meron pa kami mga bank cert, bank statement. Ngayon, ang pin-repair lang namin is yung sa akin ITR, kay Daddy, COE. Yun lang, wala na kaming mga bank statement or anything. Tapos hindi rin naman hiningi sa amin kasi hindi rin naman yun required. Parang additional lang yun. Ano ba? Proof of income, ganyan. In case na hingin sa inyo, at least meron kayo. Pero naka-ready rin naman yung namin, mga online account namin in case na hingin sa amin yung mga statement namin, pero wala rin namang hiningi. So ayun lang, maghintay lang kami dito kasi maaga pa naman, 10:55 pa yung flight namin. Tapos 8 o'clock pa lang ngayon. Open na yung play area dito, kaya makakapag-play na si Gray Gray! Yehey! Yes! Wow! Hi! Si Daddy! Hi! Wee! Hi! Hi! Wow! This is not gift your boarding announcement. Once again, we are not gift boarding. Your flight is full for tonight. Once again, your flight is full for tonight and we may not have enough space. Papasok na din si Daddy dito kasi wala kaming maupuan na bakante na malapit. Yung bakante doon pa sa malayo. Kaya dito na lang siya para makaupo siya sa gilid. Ito din yung kiddie lounge doon sa mga domestic flights. Kaya familiar kami dito, alam ni Gray Gray to. Pero nung nag-Hong Kong kasi kami, hindi namin alam na meron pala sa international.
napanood lang namin sa mga videos na meron pala, yun pala dito sa kabilang side. Noong Hong Kong kasi namin, doon sa kabilang side yung boarding gate namin. So hindi namin to napansin, hindi namin nadaanan. Kailangan lang naka-medyas kayo para makapasok kayo dito sa loob. Tapos kapag mga 4 years old and above, kahit wala ng guardian sa loob, okay lang. Pero kapag 3 years old and below, kailangan may guardian na kasama sa loob ng play area. And ang ganda lang kasi nga kapag kunwari naghihintay ng flight para hindi mainip yung bata, at least meron silang mga play area dito. Kahit naman wala siyang kalaro, kahit walang kalaro si Gray Gray, nag-e-enjoy siya. Pero usually kapag mga flight kami domestic, may mga nakakalaro sa ibang bata, so mas nag-e-enjoy siya. May mga kalaro na si Gray Gray, kaya nag-e-enjoy na siya dito sa play area. Malapit kaming mag-boarding, kaya binibilangan na namin si Gray Gray. Usually, ginagawa namin 10 minutes, countdown, 10 minutes, 5 minutes, hanggang maging 0 minutes. Are you excited? Hindi pa yan natutulog si Gray Gray. Hindi siya nag-nap time, tapos hindi pa siya natutulog. Anong oras na? Puyat na si Gray Gray. Thank you. Hi! Pasakay na kami sa airplane. Hi, Gray. Dito ka kasi para kita ka. Doon ka. Doon ka natin. Hi! Pasakay na kami sa airplane. Yes. Hi everyone! Sakay na kami sa airplane. Hi, lapit kami sa airplane. Oh, go inside dito. Dito. Dito? Dito, opo. Dito ba? Yes. Marunong ka na mag-seatbelt? Do you need help? Dito ba yan? Yes. Yan. Hi! Ano kami dito sa airplane? Ito, check ko is. Please. Dito na kami sa Taiwan. Hi, Gray Gray. Naantok ko si Gray Gray. Nakatulog kasi siya sa ano. Gray. Nakatulog siya sa Birthday flight. ko na. Ayun Birthday nga, ko na. happy birthday, Daddy. Birthday na ni Daddy. Mami. Sinusunod lang namin yung mga signs. Meron naman paglabas doon may nagsabi na dito dadaan. Tapos may mga signs naman na arrivals, ganyan. Tapos sumasabay lang din sa mga tao kasi parang kami lang ata yung dumating. Wala namang ibang flight. Ngayon lang namin naalala pagdating dito na wala pala kaming Taiwan arrival card. Ang alam kasi namin, pwedeng QR, pwedeng online, tapos pwede rin na may binibigay doon sa flight. Kasi nung Hong Kong namin, may binigay naman na arrival card. Sa mga napanood namin mga vlogs, may mga binibigay naman doon sa airplane. Pero sa amin kanina walang binigay. Kasi mga kasabayan namin, nandito lahat nag-fill out ng arrival card. So buti na lang, meron kaming pocket wifi para ma-access namin yung QR code at makapag-fill out kami ng arrival card. Meron naman palang free wifi dito sa airport. Ayan. So kahit wala pa kayong SIM card or pocket wifi, ma-access nyo naman.
Tapos, ito yung arrival card. Niscan ko lang yung QR code. Tapos, na-redirect ako dito sa website na to. Fill out lang tayo ng arrival card. Ayan. Lalagyan nyo lang yung details. Next, next, next. May nakalagay dito, e-gate, pero yung mga non-citizens, diretso doon. So, dito kami sa kabila, pipila. Ito na pala yung sikat na signage dito sa Taiwan. Magpipicture lang kami saglit. Tapos na kami sa immigration, nandito na kami sa baggage claim. Hinihintay na lang namin yung baggage namin. Ayun na, nandiyan na pala, malapit na. Medyo mahaba yung pila doon sa immigration. Pero nung medyo malapit na, parang dalawang line na mahaba na lang. Pinauna kami kasi nakita na may dala kaming bata. Tapos, ayun, mas napabilis kahit pa paano, diba? So, wala namang mga tinanong sa amin. Pinaano lang, fingerprint, tapos pinicturan, tapos okay na. Ito yung weather ngayon dito sa Taiwan, 20 degrees. Pag-exit dito sa arrival hall, kanan kayo kasi andyan na yung Taiwan The Lucky Land. Dito try natin. Kaso ang haba ng pila pala. Pila na tayo. Yan na. Start. You are. Yan na, pili ka. Ito? O, kahit alin dyan. Toink, 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 toink. Winner ka kaya? Let's wait. Oh, hindi na winner si Daddy. Oh, ikaw naman, Gray Gray. Oh. Si Gray Gray nga, try natin kung mawi-winner. Start natin. Start. Oh, pili ka. Go. Yun din, pinili mo. Hindi, pangalawa. Ba't ganun? Tingnan nga natin kung mawi-winner. Isa pa yun, B. Oo, try again. Oh, last na. Andyan. Oh, let's try. Meron pa tayong isa. Let's try. Oh, wait lang. Ayan, oh. Start. Scan muna, scan. Oh, go. Pili ka ng iba. Let's wait. Yun na naman ang bumagsak. Kaya nga natin. Oh, hindi naman tayo na winner. Try again next time na lang. Kapila kami dito sa ATM. Bank of Taiwan naman nakalagay. Meron din dito Bank of Taiwan. Tapos meron dun sa kabila Mega Bank. Kaso ang haba ng pila. Ito yung pinakamaikling pila kaya dito kami. Itong card, ito try natin yung Klook GCash card. Na natin gagana. Hindi ko pa ito na-try, pero na-link ko naman na ito sa GCash account ko. Please select service. Cash withdraw. Ano yan? International card. Oh. Ito na, naka-withdraw na kami. 5,000 NTD lang yung withdraw namin. Kasi hindi gumana nung una. So sabi ko baka hindi aabot yung amount dun sa cash, ano yun, sa conversion. Pero parang ang mali namin is, pinili namin yung savings account. So, tintay namin sa default account, gumana. So, check na lang natin ulit sa susunod yung pag-withdraw natin kung ano ba talaga. Kung meron kayong binok sa Klook, like SIM card or pocket wifi, nandito yung booth nila sa pinakadulo. Pero take note na hindi sila open 24 hours. Katulad ngayon, anong oras na 2:30 AM, sarado pa sila. So, kung gantong oras din yung arrival nyo, either maghintay kayo na mag-open yung Klook booth or ang i-book nyo na pocket wifi is yung Manila Airport katulad ng ginawa namin. Mag-elevator lang kami pababa, papunta doon sa B1 sa bus station kasi magbabas kami dahil hindi pa open ang mga train. Pagbaba ng elevator, may 7-Eleven dito, pwede kayo bumili ng pagkain or easy card ata dito, no? May nabibili din. Tingin kami dito kung anong pwede namin mabiling food. May hotdog, oh. You want this hotdog? Let's go. Ito may mga rice meals. May mga choco drink, may juice. Come here. Ito yung napili ni Gray Gray, Mickey Mouse. Hindi namin alam kung ano to. Baka lollipop to.
他明天晚上也不会来。对，那你帮我放。 Ito na yung bus station nila. Tapos dito muna tayo sa ticketing counter. Sa left side. Let's see. Ayun, diretso lang yung ticket counter. Ito yung ticket counter para sa 1819 papuntang Taipei Main Station. Exit na tayo dito. Hanapin natin yung para sa bus 8189. Ayun, platform 5. Hindi yan, sa kabila wala pa. Ito tayo sa platform 5 para sa bus 1819. Ito ata yung pila. Ito yung bus ticket namin, bus 1819 napuntang Taipei Main Station. Yung bata, 66 NTD yung bayad. Tapos sa adult is 133. Ito pala yung conversion no withdraw namin kanina, 8978.18 yung 5,000 NTD. Tapos kinompute namin nasa 1.79 yung conversion rate. So ibig sabihin hindi talaga aabot kung 10,000 yung withdraw namin kasi ang laman lang ng GCash ko is 11K lang. So yun yung reason kaya hindi nag-proceed yung una naming withdrawal. Ito yung bus na sasakyan namin, bus 1819. Dito yung pila sa platform 5. Isang option lang tong bus papunta sa city. Pwedeng train, pero sarado pa kasi yung train. Etong bus, I think 24 hours to, no? Tapos, pwede rin kayong mag-private airport transfer. Pwede nyo siyang i-book sa Klook. Mas okay yung private transfer kapag marami kayo or marami kayong dala para mas convenient. Oo, kasi point to point na siya. Unlike dito sa bus, Taipei Main Station lang. Eh kung Ximending yung ano nyo, hotel, katulad namin, from Taipei Main Station, balak namin mag-taxi papunta doon. So, mas convenient yung private transfer kasi point to point siya. Mas mahal nga lang talaga siya compared sa kung magbabas kayo. So, pipili na lang kayo kung ano mas prefer nyo, kung bus or private transfer. Hindi kami nakasakay doon sa bus na dumating kasi puno na ata. So, ang next na bus is 30 minutes pa. Every 30 minutes, ay 20 minutes pa yung next. Kasi every 30 minutes yung interval ng mga bus na dumadating. So, yun yung isang disadvantage ng bus. Kapag punuan, pag maraming tao, maghihintay ka, tapos matagal yung hintay mo kasi 30 minutes yung interval. Unlike sa private transfer, dire-diretso na. Pag hindi madaling araw, maraming choices. Ayun nga, kapag ang usapan nga kasi kapag madaling araw compared sa private transfer tsaka sa bus. At least private transfer, point to point, diretso ka na. Ito, maghihintay pa tayo, bibili ka pa ng ticket, mag-aantay ka pa. Ayun na, dumating na yung next bus. Makakasakay na kami! Let's go! Bigay muna natin yung ticket natin. Nakasakay na kami sa bus. And sabi ni Gray, maganda daw dito, parang double decker. Kasi aakyat ka, may hagdan. Tapos sa ilalim, doon yung mga bagahe. Pero hindi siya double decker bus. Mas mataas lang to kasi nga naka-elevate para mas maraming bagahe ang malagay doon sa ilalim na part. 여기 와서 넣어도 될 거를. Nandito na kami sa Taipei Main Station na bus stop. And parang wala kaming mga nakikitang taxi. Ito pala sa kabilang side, may taxi stop. Ang lamig nung hangin, pero baka dahil madaling araw kaya malamig. 17 degrees, totoo ba yan? Tawid tayo dito sa kabila kasi mayroon nakalagay na taxi stop. Magta-taxi na lang tayo. May kasunod naman ng taxi agad. Papakita na lang namin yung pangalan ng hotel. Nakasakay namin sa taxi and pinakita na lang ni Daddy yung pangalan ng hotel and picture. May picture ba? Basta yun. Ay, address pala. So, umokay naman siya.
Malapit lang naman 1 kilometer, pero kasi kapag lalakarin namin, may dala kaming mga maleta. Nakakapagod. Makababot. Makadakarin natin. Dito na kami binaba nung taxi. Basta may sinasabi siya na dito daw, papasok kami dito. So, ina-navigate na lang namin sa maps kung saan banda. 150 pala yung binayaran namin sa taxi. Pero naka-metro naman yun. Hindi lang namin sure kung tama yung metro niya. Pero yun yung nakalagay sa metro, 150. Tapos parang lumampas kami. Kasi dun sa maps, doon banda. Alam din namin, dun lang yun sa tapat ng Midtown Richardson. Oo nga, mali yung ikot siguro ng U-turn niya. Kasi, pabalik kami ngayon dito. So, si Daddy, ang bit-bit niya, yung dalawang maleta. Ako naman, etong stroller. Gray-gray. Ayan, nakita na namin yung Airline Inn. Katabi lang siya nitong Sotetsu Grand Presa. Tapos, malapit din siya sa Shimen Station Exit 2. And, may 7-Eleven din sa baba. Yan, dito tayo magsistay sa Airline Inn. Ito yung lobby nila. Merong PC, may sofa, may Christmas tree kasi December na. Tapos, ito yung reception area. Meron din ditong timbangan ng mga luggage. If ever, check nyo yung luggage nyo kung over baggage na ba kayo. Tapos, meron din ditong tea and coffee station. Thank you. Anong floor? Yung elevator nila, nakahiwalay dun sa lobby. Parang iba yung lobby. Tapos yung pinaka-building is, ano ata sila, magkakahalo-halo. Tapos ayan, parang sa mga exit door, yung daan, papunta sa mga rooms. Dito tayo sa 8006. Ito. Ito yung room natin. Let's go inside. So, nakapag-check-in na kami dito sa hotel. 24 hours naman ata yung lobby nila kasi may tao nung pagdating namin. Ano oras mo tayo dumating? 4:30 na, no? 5. Magpa-5 na. Tapos magpapalit na lang kami ng damit, maghihilamos, mag-freshen up, and matulog muna tayo. Tapos bukas na lang siguro, mamaya na lang pagising na lang tayo gagawa ng mas maayos na room tour. Kakain muna kami saglit ng mga onigiri na binili namin sa 7-Eleven kanina. Tapos merong lemon tea. Ano yung isa? Mga chicken onigiri. Depende, may mga flavor na iba-iba, no? So, ayun. Tapos magpapahinga na matutulog na kami. And then, see you later na lang paggising namin. Mga lunch namin balak gumising. So, ayun. Good night na! Good night, everyone!